Magandang umaga po sa inyong lahat. Totoong malapit na ang summer. Malapit na ang panahon ng tag-init. Because summer is just around the corner. Madalang na ang pagbuhos ng ulan. At sa sobrang init na ating nararamdaman, sobra rin ang ating pagpapawis. Naging matindi ang bawat uhaw na ating nararanasan. Kaya sigurado, lagi tayong pinapaalalahanan sa mga panahong ito at sa darating pa. Obey your thirst. Dahil sa matindi nating init at uhaw na nararanasan, obey your thirst. Pero kung tutuusin, we don't need to be reminded to quench our thirst. Why? Because we do it by necessity. We choose it by choice. Tanging Sprite nga lang ba ang siya makakapawi ng ating uhaw? Sapagkat kahit uminom tayo ng ilang litrong Sprite, sigurado patuloy pa rin tayong mauuhaw. Manunuyo ang ating mga lalamunan. Dahil sa katunayan, tubig lang naman talaga ang siyang pantapat sa bawat uhaw na ating nararanasan. Tila walang katapusan ang uhaw natin. At dahil sa walang katapusan, hindi lamang ito maaaring mapukaw o mapatid ng isang simpleng solusyon lamang. Dahil kapag nagkaganon, simpleng solusyon sa komplikadong problema, babalik at babalik tayo upang mapatid ang matinding uhaw na ating nararanasan. Mayroon daw pong dalawang uri ng pagkauhaw na pilit nating tinutugon buong buhay po natin. Una ay yung uhaw tayo sa magandang bagay na kayang ipagkaloob ng mundo. We thirst for all the wonderful and good things that the world has to offer. Nariyan ang malamig at malinis na tubig, masarap na pagkain, maayos na tahanan, magandang sweldo, simpleng kasiyahan at kaligayahan. Nariyan ang pagkauhaw sa pakikipagkaibigan. Kung ating titignan, hindi man masama na maging uhaw tayo sa mga ito. Normal lamang po na hanapin natin at naisin anumang makakatugon sa bawat pagkauhaw natin. Subalit, hindi lamang ito ang siyang pagkauhaw na dapat nating tinutugunan. Mayroon din pong pangalawang uhaw na ating nararanasan. Ito ay ang paghahanap natin sa kahulugan ng buhay. Not only we thirst for the good things in the world, but also we thirst for the meaning in life. Why? Sabi nga po ni Viktor Garfinkel, we're all in search for meaning in life. And experience tells us that there is no amount of good in the world that could ever quench and satisfy our longing for meaning. Pansinin ninyo, may mga tao pong ang daming pera, ang daming ari-arian, mayroong kapangyarihan, may karelasyon, pero hindi naman talaga tunay na masaya. Bakit? Dahil may kulang. Laging may hinahanap para may ibig pang nais na maabot at makamtan. Kaya tama yung sabi ni San Agustin, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until it rests in you." Sapagkat sa bawat pagkauhaw at sa lahat ng pagkauhaw natin, tanging ang Diyos lamang po ang siyang kayang matagpuan ng ating buhay na makapupuno sa bawat pagkauhaw na ating nararanasan. Tanging ang Diyos lamang po ang makakapuno sa bawat kulang. Tanging ang Diyos ang makakapatid ng bawat pagkauhaw. At siya ang tanging magkakaloob sa atin ng ating bawat kakulangan. Kaya alam po ninyo, kung susundin man natin ang paalalang obey your thirst, kinakailangan muna natin malaman ano ba talaga yung pagkauhaw na ating nararamdaman. Yes, it is good to obey the thirst. But the question is, ano ba yung pinagkakauhawan natin? Alam niyo, napakasimple po nung tanong na ito pero kahit sobrang simple, hindi natin kayang sagutin. Bakit? Sapagkat hindi natin alam ano ang makakatugon sa bawat uhaw na ating nararanasan. Kaya alam ninyo, dapat maging matalino.
dapat maging wais, dapat maging magaling sa pagtugon sa bawat pagkauhaw natin. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag nagkamali po tayo, maling solusyon ang mapipili natin. Palpak na solusyon ang gagawin natin. That is why it is a good reminder that it is foolish to seek satisfaction of our deepest longing for meaning in the things that only provide temporary answers. Because if we do, we end up frustrated. We end up lonely. We end up empty and even unhappy. Kaya ito po yung pagninilay. Oo, may pagkauhaw na dapat tugunan, pero ang tanong, tama ba yung solusyon na ating pipiliin? Tama ba yung paraan na ating gagawin upang matagunan ang bawat pagkauhaw natin? Alam niyo, may kilala po ako, pag malungkot siya, nagsha-shopping siya. Pero kahit po nakailang shopping na, hindi naman siya nagiging masaya. May kaibigan po ako, nakailang boyfriend na. She could never settle. Sabi niya, Father, hindi ko po alam what I am looking for, what I am longing for. Sabi ko, baka hindi ka relasyon ang sagot sa problema mo. Baka hindi paghahanap ng pag-ibig ang solusyon sa pagkauhaw na iyong nararanasan. Kaya ngayong umagang ito, oo, uhaw tayo, pero alamin, ano ba talaga yung pinagkakauhawan ko? Kasi kagaya po ng kaibigan ko, pag malungkot siya, nagsha-shopping, sana ma-realize niya na hindi solusyon ng pag-shopping upang siya'y sumaya. Sana yung kaibigan ko nakailang boyfriend na, sana kanya mapagtanto na hindi karelasyon ang tanging sagot sa kanyang problema. Kaya ngayong umagang ito, napakaganda ng ang tagpong naganap sa Ebanghelyo. Sapagkat sa Ebanghelyo, may 3 linggo sa Kwaresma, nagkrus ang landas ni Jesus at ng babaeng taga-Samaria, ang babaeng Samaritano, na kung ating titignan, ang lakas maka-Facebook status ng buhay nung babae doon sa balon. It's complicated. Aba, ikaw ba naman ang magkaroon ng 5 asawa? Ikaw ba naman ang magkaroon ng maraming karelasyon? Kaya kung tutuusin itong babaeng ito, malungkot yung kanyang buhay sapagkat meron siyang hinahanap na hindi kayang tugunan ng simpleng tubig lamang. Malungkot po yung babae. Kaya pansinin ninyo, no? Sabi po doon sa exegesis na binasa ko, katakataka na yung babae sumalok ng tubig sa balon, katanghali ang tapat. Walang gagawa nun. Bakit? Sapagkat ang mga tao, hindi po magpupunta sa balon ng ganong oras. Pero dahil po yung babae, una, malungkot, ayaw niya ng dagdagan ng lungkot na kanyang nararamdaman, kaya kinakailangan niyang itago ang sarili sa mata ng marami. At eto pa, ayon pa po doon sa exegesis, ang mga tao nagpupunta sa balon, naghahanap ng mapapangasawa. Kaya kung ating titignan, aba, nakalima ka na, naghahanap ka pa. Malungkot ka na nga, hindi ka pa makontento. Kaya mga minamahal ka mga kapatid, ang babae sa balon, ang babaeng Samaritana, ang larawan ng babaeng complicated ang status ng buhay. Ang babaeng hindi mapakali sapagkat maraming pagkauhaw na kanyang nararanasan at hindi kayang mapatid ng simpleng solusyon ang bawat uhaw na kanyang pinagdaraanan. Kaya sa ganung kalalagayan, natagpuan siya ni Jesus. Jesus met the woman not only in the well, but Jesus met the woman in her condition. Na kung ating titignan, sabi ko kanina, kaya siya nagtungo sa balon dahil naghahanap ng asawa. Malamang si Jesus, ganun din ba? Hindi. Kayang pasukin ni Jesus, kahit pa yung pinakapangit nating sitwasyon, matagpuan lamang tayo at mabalik sa kanyang piling. Kaya nakakatawa po yung babae, pansinin ninyo sa Ebanghelyo,
habang kausap niya po si Jesus, nagbabago yung kanyang pagkilala at pagtingin. Mula po sa ikay-isang Hudyo, yung Hudyo na palitan, naging Ginoo, yung Ginoo na palitan, naging propeta, at hanggang sa makilala, hindi ng kanyang mata, kundi ng kanyang puso, si Jesus, ang sabi niya, kayo po ang Kristo. Nagbago, hindi lamang yung kanyang pagkilala kay Jesus, kundi nagbago din ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili at pamumuhay. Yun pala ang sikreto. Para daw malaman natin, ano ba talaga yung pagkauhaw, tignan ng sarili. Tignan ang sariling kwento. Ano bang hinahanap ng buhay ko? Ngayon kung tatanungin po kayo ni Jesus, imagine po ninyo, saan ka nauuhaw? Ano ang kayang pumatid ng uhaw na yung pinagdaraanan? Yung iba marahil sasabihin nila, Father, uhaw po ako sa pagmamahal. Pagmamahal ng anak sa magulang. Pagmamahal ng asawa sa kanyang may bahay. Yung iba sasabihin nila, Father, uhaw po ako sa pagtanggap. Marahil hindi siya maunawaan ng mga taong kanyang inaasahan na siya itatanggapin at mamahalin. Yung iba, literal na uhaw dahil walang makain. Kaya nga po ngayong umagang ito, matapos po natin kilalanin yung ating sarili, makikilala natin kung sino si Jesus. Parang ganito, kapag natanggap po natin, makasalanan ako, makikilala natin, si Jesus lang ang solusyon sa ating pagiging makasalanan. Kapag sinabi natin, gutom po ako, malalaman natin ang Eucharistia, ang pwedeng pumawi sa bawat pagkagutom natin. Kaya itinuturo ng babaeng complicated ang buhay sa Ebanghelyo, ang unang paraan upang malaman ang pagkauhaw, kilalanin ang sarili. Alamin, ano ba ang pinagkakauhawan ko? Ano ba ang matinding pangangailangan ng aking puso? Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang babae sa balon, inaanyayahan tayo ngayong panahon ng Kwaresma, tugunin ang matinding uhaw po natin. Uhaw, hindi na kung anong ibinibigay ng mundo, kundi uhaw sa pagkilala sa Diyos. Sa bawat pagkakataon ng buhay, lagi po nag-aalok si Jesus ng kanyang sarili upang matugunan natin ang bawat pagkauhaw na ating nararanasan. And just like what He did in the Gospel, Jesus meets us where we are. Kapatid ko, ang problema mo ngayon, nasa maling relasyon ka, Jesus will meet you there. Kung ang problema mo ngayon, meron kang kasalanang hindi mo may kumpisal sapagkat sikreto at nahihiya ka, Jesus will meet you there. Kung ang pagkauhaw mo ngayon, problema sa pamilya, Jesus will also be there. Inaanyayahan lamang tayo ni Jesus na tanggapin ang kanyang alok na tubig. Hinihintay lamang tayo ni Jesus na tanggapin ang kanyang paanyaya upang ito'y ating magamit. Because this Lenten season, it should be a season to thirst for God. Sana po, mauhaw din tayo kay Jesus. Sana po, mauhaw din tayo sa pagdiriwang ng misa. Sana po, mamutawi sa ating mga labi, mamamatay ako pag hindi ako nakapagsimba pag araw ng linggo. Siguro kung totoo yun, marahil marami nang patay sa atin. Sana po, maging uhaw tayo sa, Lord, uhaw ako sa iyong salita. Siguro laging maraming magsisimba. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, Hari nawa, tunay nating maranasan ang matinding pagkauhaw. Hindi lamang sa kayang ibigay ng mundo, kundi matinding pagkauhaw sa kayang ibigay ni Jesus sa buhay natin. Nawa masabi natin, Jesus, tanging ikaw lamang ang makakapatid sa bawat gutom at pagkauhaw na aking nararanasan.
Amen.